Alam nyo, because of testimony na mga ganong klase pong encounter, ay napapatunayan po natin na ang Diyos po natin, hindi po siya Diyos na para bang nasa utak lang eh. Siya po yung Diyos na araw-araw mong nararamdaman. Amen. Nararanasan. Kung ikaw ay merong kadalisayan ng puso, sabi ng Bible, kapalad ang taong may pusong dalisay. Blessed are those who are pure. Ang resulta nun, they shall see God. They shall discern. They shall perceive God. Amen. Yung kaninang testimony ni Ivan, sabi niya, hindi niya kalain na yung parang matanda na yun, na para bang gusgusin. Hindi niya alam na. Ang na-perceive niya, sinunod to eh. O di ba? Maaring sa'yo para bang nagkataon lang yun or anything na. Pero, I want to tell you na meron pong personal na dealing si Lord. Amen. Hindi lang po siya collective. At yung pong personal na encounter mo at dealing mo sa Panginoon is the very reality na gumagatong ng iyong paglago at pagkauhaw. Alam mo, kapag ikaw ay nakatikim ng masarap na pagkain, kahit malayo pa yun, sa utak mo gusto mong balikan. Babalik-balikan mo yun. Hello? Dito nga lang sa Brookside merong karinderye. Hindi pwede hindi ako bibili ng isang ulam doon kasi masarap yung luto nila. So, makikita po natin na kung talagang naranasan mo si Lord, hindi po pwedeng hindi ka babalik at babalik sa Kanya. Kasi, ang sabi ng Bible, taste and see. Bakit ganon? Matitikman mo at naiintindihan mo. Matitikman mo at makikita mo that the Lord is what? Good. Amen. Yung ibang mga tao, makinig ko kayo ha, sa kabila ng kanilang material and financial success ng mga negosyante, in spite of that, na kung saan, kung ano ang meron sila, yun minsan yung mga kinaiinggitan ng mga Kristiyano na hindi naman dapat. Hello? Sa kabila ng kanilang material, financial success, empty yung kanilang buhay. So makikita po natin na ang laki ng problema nila. Isipin po ninyo yung nakawan ngayon sa gobyerno. Hindi na milyon. Bilyones na nakawan na nawawala ngayon sa kaban ng bayan. Trilyon. Budget na. Kasi si imagine, gano'ng malaki. Halimbawa, bilyon, bilyon ang nawawala. Pesos ho yun, Ilan na ba populasyon ng Pilipinas? 110 million. 110 million lang yun. Bilyon ang nawawala. Bigyan mo lang ng tig 1 milyon yan Bawat pamilya, hindi meron na silang pangnegosyo o simula ng anumang pwedeng pagkakitaan. Correct? Ang nakakalungkot nun, yung pera na yun, napunta na sa iilan. Tanong, yung ba mga tao na gano'n, nakakatulog pa kaya sa gabi yun? Ano yung pakiramdam nila? Bakit hanggang sa dami ng pera na nila, bakit nananakaw pa rin sila? Kasi para silang addict, para silang lasing sa mundo, para silang mga walang kabusugan, walang satisfaction, walang kakontentuhan. So yun po ay nakakalungkot na kalagayan at kondisyon ng isang tao. Kaya, ang anyaya ng Panginoon is, come to me all of you who are tired. I will give you rest. Wala pong ibang kapahingahan na matatagpuan kundi kay Lord lang. Ngayon pong gabi, in our 50th night, okay? Gusto natin na tayo po ay mag-press in deeper sa ating pong Panginoon. Hindi naman porket pagkatapos po ng 50, tapos na po yung prayer. Hindi po. Schedule lang po ang tinapos. Pero gabi-gabi po talaga tayo, lalo na meron na tayong bagong tahanan ngayon.
I-maximize na natin itong lugar na ito. Amen? Hindi ito yung oras lang. Hindi. As much possible, dumadaloy at patuloy na dadaloy ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa lugar na ito. Sa March 2, huwag po kayong mawawala dahil yung March 2 po ay dedication ng church building. Ang nanay ko, sabi niya, pupunta rin siya ngayon kasi birthday niya po ngayon. Nakahapon, 18, birthday din ni Pastor Mark kahapon. Magka-birthday sila. So, sabi niya, pupunta ako dyan. Huwag ka na pumunta rito. Sa March 2 ka na lang pumunta. Church dedication yun. Tsaka magdala ka na rin ng ulam. Sabi ko, yung gusto ko niyong lutuin mo dyan, siguro yung patatim. May salo-salo kami rito. Sabi ko, may salo-salo kami rito. Kaya sa March 2, ay nako, huwag ko kayo magdadala ng lechon de leche. Paborito ho namin yan. Hallelujah. Okay. So, prepare for that. Let's have a celebration on March 2. Ang pamilya po natin na WTKA Tarlac, nandito din po. Okay? Yung isa naman nating pastor from Tarlac, kasi meron po siyang inatenan, baka this Sunday po ay maka-attend po siya. Si Pastor Noy, taga Bacolod. So, Tarlac po ay confirmed na darating po sila magsa-Saturday service sila, parang Sunday, dito na po sila mag-Sunday na umaga. So, let's have that event reserved na talagang magse-celebrate po tayo buong araw. Amen. Buong araw po, hindi po tayo magse-celebrate ng 3 oras lang. Kaya meron po tayong kainan, meron pa tayong merienda, diretso pa tayo ng prayer. Sarap ng babad ng buong Sabbath day. Amen! Praise God! Palampakan po natin ang Panginoon. Okay. Praise the Lord. Now, yung prayer, hindi matitigil po yan. Pagkatapos po nitong gabing ito, tomorrow, wala po prayer meeting po dito. Pero pwede tayo mag-pray sa ibang lugar o sa iba't ibang Pero magpahinga muna kayo ng kasi dito sa lugar na ito. Dito sa lugar, magpahinga. Hindi sa prayer. Kasi, kaya po pinaspol, nakikita po niya medyo bukol-bukol yung lilihain pa po yan. Meron pa po yung isang coating para makinis na makinis po yung ating naglalagay pa po ng ilaw, maglalagay pa ng lalagyan ng projector, no? Mapapansin niyo po, gagawa lang ng ating bracket ng speaker, in courtesy of Brother Ramirez. Siya po gumawa niyan. Meron pa po dalawa na ilalagay, ayun pa yung isa, ayun pa yung isa. So, ayun po yung mga pending na gagawin, plus yung kurtina, papalibutan na po yan. Okay? Papalibutan po yung kurtina na yan. So, more or less, by March 2, medyo tapos na po yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ay, hindi ko narinig, yung iba rin hindi narinig yung, yung balita na yung isang kaibigan po namin ay nagsabi na magbibigay ng aircon na 2.5 horsepower split type inverter. Dalawa. Praise God. Hindi yata kayo masaya. Yung isa ilalagay dito, yung isa ilalagay doon. Kapag malamig na, papatayin po yung portaner para ma-maintain po natin yung tipid ng lamig ng kuryente. Hindi parating nakabukas yung portaner. So, napakabait ng Panginoon, di ba? Okay. Alam niyo ba kung magkano yun? Huwag na. Kasi baka malula po kayo. Hindi ho natin kayang bumili. Kaya nga yung isa na yun, na binili natin, hulugan kayo. Kung alam lang natin ay magbibigay ng, hindi na kayo kumuha ng hulugan. At least kahit paano, meron tayong pinagpe-pray at gumagana yung ating pay dahil doon. Di ba? No? So, na-save po natin, nakakadalawang Sunday na po tayo rito. At yung pong renta po natin doon na 20,000, na-save po natin yun. Amen. Praise God. Hindi naman kayo masaya. Alam niyo
ang daming benefits, sabi, if you count your blessing, ang daming blessing eh. Kaya lang minsan, masyado tayo nagiging pamilyar at mas namamagnify natin yung mga problema kaysa doon sa mga madetalye, na mga maliliit, na hindi mo napapansin, nanineglect mong pasalamat kay Lord. Maliit o malaki, papasalamat natin kay Lord. Okay? So ngayon pong 50 nights natin, I want to tackle something about the anointing. So, magkakaroon po tayo ng anointing service. Mamaya-maya in 20 minutes, 25 minutes na lang. So, mamaya po, mayroong lugawan dyan. Kain tayo ng lugaw, have a fellowship. Kung saan ako matapos, hanggang doon lang po. This is part of our training sa incubation para po maipaliwanag why we need the anointing. Bakit kailangan po natin ng anointing? Bakit natin kailangan alagaan ito? Paano ito mapapalago sa ating buhay? Paano natin ito gagwardyahan? Bakit yung iba ay hindi ito naiintindihan? Okay? So, gusto ng Holy Spirit na mag-mature po tayo sa anointing. Tandaan po ninyo, ang hindi magagawa ng lakas ng tao, magagawa ng anointing. It is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Hallelujah. Let us pray. Open your spirit wide right now. Everybody lift your hand. You begin to pray in tongues right now. Ask the Holy Spirit. Thank you, God. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus, prepare us. Hallelujah. Ihanda mo, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon. Ang bawat sisindahan, ang bawat lalagyan, oh God. Oh, hallelujah. I thank you for the freshness stirring of the Holy Spirit in our life. Oh, hallelujah. We welcome you tonight. We give you praise. I thank you for the energy of the Holy Spirit. Oh, moving in our hearts, in our lives. Bring illumination. Bring strength. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan ngayong gabi. We feel that something good is about to take place and happen. Let this night be a night of increase. For those who long for you. For those who long for the move of your Holy Spirit. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin. Alam niyo po, kung meron pong batas dito sa mundo na hindi mo po pwedeng isawalang bahala, meron po tayong batas dito sa mundo. The moment you violate yung batas na yan, huhulihin ka. For example, jaywalking. Whether you like it or not, huhulihin ka, violation yun. It's a law. Sa mundo, meron pa rin batas, law of gravity. Kapag ako tumalon, hindi ako dire-diretsong nandun sa taas. Babagsak at babagsak ako. Ano yung kalaban ko? I am governed in this earth by the law of gravity. Kapag nawala ang gravity, aangat ako at aangat tayo. Hello? So yun po yung batas ng pagbagsak na nakadikit ka sa earth. Namamagnet ka ng earth. That's the law. So whether you like it or not, yun po yung batas. So, kapag ang rocket o spaceship ay nag-rise up at nasurpass niya ang isang level, mawawala po siya doon sa law of gravity, mapupunta siya doon sa space level na kung saan nawala ng gravity. Kaya mapapansin niyo, napapanood niyo, lumulutang sila sa loob ng spaceship. Okay? Kasi wala na siya sa batas ng gravity. So na, you just imagine, isipin po ninyo, bilog ang mundo. Paano kung walang gravity yun? Lahat ng tubig sa dagat, alsa. Lahat ng tao, nakaangat. So you just imagine, anong klaseng batas itong ginawa ng Diyos na ito? Sino nakadiscover ng law of gravity? Newton. Di ba? Pinagmamasdan niya yung apple na bumagsak.
So, alam natin na kapag kayang bumagsak, pababa yan, hindi pataas. Hello? So, yun yung gravity. So, alam niyo po ba kung ano isa sa ingredients na nagpapalipad at nagbabalanse ng eroplano? Gravity. Kasi pag walang gravity, lilipad yan, wala yang, hindi na yan lalanding kahit kailan. Paglipad niya, doon na lang niya. Gusto mo niya bumaba, hindi siya makababa kasi wala ng gravity. Pero dahil nakakalipad siya, nababalanse siya ng gravity. So yun po yung point doon. So, sa anointing, meron pong nag-govern, meron pong mga elemento at ingredients na dinesign at pinackage ang Diyos para mas lalo po nating maintindihan ang kaparaanan ng Diyos as we move under the anointing. Kailan mo dapat gamitin ito? As much as possible, dapat gamitin mo ito. Lalong-lalo na kapag ikaw ay ginagamit ni Lord sa gawain. Never underestimate yung magagawa ng anointing. Alam niyo yung mga minsan, ang kalaban ng anointing, yung pong mga taong matatalino, that they can calculate in their mind intellectually without consulting the anointing or the presence of God. Yun po yung pagkakaiba ng mga tao na nag-move sa intellectualism versus yung nag-move sa anointing. Okay? So, tingnan po natin ang definition ng anointing. Anointing is God's impartation of divine ability upon available and yielded vessel to fulfill and carry out His purpose and His works. So, pansinin po ninyo, if this is the definition ng anointing, ito raw po ay impartation ng Diyos, divine ability. Kilala po ba niyo si Samson? Pag dumarating sa kanya yung anointing, sobrang lakas niya. Abiri mo, hinugot yung gate ng kaaway, tinanggal yung gate ng kaaway, sinira yun, na sobrang lakas niya. So makikita po natin na siya lang ang merong record na pumatay ng 1,000 na katao sa pamagitan lang ng buto ng camel. Pero sa ka makakakita ng gano'n, dami niyang pinatay, hindi sword ang dala-dala niya, buto lang. So makikita po natin, that is what? Divine ability. Ibig sabihin, it's beyond your human strength. Pwede pala tayong kumilos, gumalaw, beyond our human strength. Kasi minsan may papagawa si Lord sa'yo. Pag kinalculate mo sa utak mo, parang nahihirapan ka, para bang imposible. But because of divine enablement, kaya mo. Ang gusto lang sabihin, ang gusto lang marinig ni Lord sa'yo, yes, Lord. Once you say yes to God, God will give you impartation, divine enablement beyond your ability to fulfill and carry out His purpose and His works. Everyone say His purpose and His works. Kasi yung pinatatrabaho sa'yo, hindi mo naman talaga trabaho yan. Trabaho ni Lord yan sa pamamagitan mo. Sabi mo sa'yo katabi, through you. So makikita po natin na ito po yung minsan hindi maintindihan ng pong mga anak ng Diyos na akala nila pag may pinatrabaho si Lord sa kanila, akala nila walang ambag ang Diyos sa kanila. Para bang walang tutulong kundi ikaw. Hindi. Pag may pinagawa sa iyo si Lord, kasama po dyan yung grace and divine enablement at capability para magawa mo yung pinagagawa niya. So kailangan, mas lalo natin dapat kailangan maintindihan. Ano yung mga hinihingi o dinidiman ng anointing sa ating buhay. At sa Old Testament, ano ang bakit sila David inanoint, sila Samuel inanoint, may mga hari, si Saul inanoint, bakit meron ganun? Pwede naman sabihin, sige, hari ka na. Hindi, bakit meron kailangan pang anointing? So, makikita po natin dito,
Tingnan po natin yung purpose ng anointing sa Old Testament. Alam po ba ninyo that God will reject every work done by man without the anointing? Ha? Alam niyo po ba yun? Naalala niyo po ba sabi ng Panginoon sa Leviticus, huwag kang mag-aalay o gagawa ng apoy na hindi galing sa Kanya? Anong tawag doon sa apoy niya? Unauthorized fire. Pag sinabing unauthorized fire, walang authority yung fire mo. Ibig sabihin, fabricated yun. At dahil doon, kahit anak pa yun ni Samuel, wala magawa si Samuel. Kahit anak pa siya ni Aaron, hindi po Samuel, Aaron. Tama? Si Nadab ben Abihu. Kinonsume ng apoy galing langit. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa, mag-o-offer sa akin ng apoy na hindi ako ang lumikha. Hello? Pansinin po ninyo yung sinabi ng Panginoon. Nung nagbabasa si Lord sa Luke 4:28, ibinigay yung scroll sa kanya. Ang binasa niya roon is ito, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me. Kung mapapansin niyo, bago magsimula ng trabaho si Lord, kailangan muna niyang babaan ng Holy Spirit sa Matthew chapter 3. Hello? Kailangan muna bumaba, mabuksan yung langit, bumaba yung Holy Spirit, that's the anointing, bago siya magtrabaho. Ngayon po, ang daming nagtatrabaho, hindi binababaan. Hallelujah. So ito po yung danger between the ability of man and the anointing of God moving in your life. Ang isa sa nakakatukso, kapag ikaw ay gumawa ng sarili mong gawain sa Panginoon, na meron kang, na sumandal ka lang sa iyong sariling lakas at talento at hindi sa anointing. And God will not accept it. Sabi niya, God will reject it. So makikita po natin si Kristo, before Christ ever began His public ministry, He was anointed by the Holy Spirit. If He, the Son of God, was anointed at the start of His ministry, how much more do we need the anointing of the Holy Spirit as we begin our work in the vision of God? Amen. Sabi mo sa katabi, mas lalo mo kakailanganin ng anointing. Yan. Okay, bilisan natin. Sa Old Testament naman, meron pong ibig sabihin yan. Kapag ikaw ay binubuhusan ng anointing o ini-smear o pinapare, kaya kapag ikaw ay halimbawa, nakakarinig ka ng mga iba-ibang preacher, iba-ibang teacher, hindi dahil sa namimili ka ng pakikinggan. Kasi marami silang inaimbitahan. Pero pagdating sa isang particular na tao, ayaw mo umihi. Para kang namimili, pero hindi ka namimili. Kasi hindi mo maipaliwanag. Bakit? Kasi gusto mo, yung napapakinggan mo, plus meron kang nararamdaman habang nagsasalita siya. Amen. Yun yung pagkakaiba nung nagsasalita ka lang at yung dumadaloy sa anointing. Amen. Kasi yung mahirap, pag in-anoint ka ni Lord, yung mahirap, nagiging madali. Kaya nga, associated ang anointing sa langis. Pag maganda ang lubricants mo, maganda ang takbo ng engine mo. Yung makina mo, hindi kagad siya mag-iinit. Pero kapag hindi maganda ang lubricants mo, wala kang oil sa iyong makina, kakatok ka. Kaya maraming Kristiyano may katok. Nakakalimutan maglagay ng oil. Lubricants. Ini-smear sa iyo yung anointing. So, in the Old Testament, anointing was very special. It is a sacred act that set the person apart for special reason. Alam mo noon, around million, out of 1,000, out of 100,
God will pick up one person and anoint, and it will affect the whole nation. Isang tao, apektado ang buong bansa. How much more kung magkaano yung sunod? Lahat tayo anoint. Ano mangyayari sa ating mundo? Hallelujah. So we need to understand. So too today, there is a divine significance and purpose attached to the anointing someone. Ano ba'y naka-attach pagka ikaw ay pinahiran? So mas magandang tumanggap. Mas magandang tumanggap lahat tayo sa mga tao na mayroong pahid. Oh, pansinin po ninyo. Sa Old Testament, yung anointing, it signifies the following. Pag in-anoint ka, ang ibig sabihin, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Meron ba kayo nakikitang mga portiera nakalagay for official use only? Tapos ang plate nila, kulay pula. Di ba? Ibig sabihin, government vehicle yun. Hindi pwedeng gamitin for, not for hire yun. Para lang yun sa ownership ng government. So, ganun ka rin. Pag pinili ka ni Lord, at inanoint ka ni Lord, ang sinasabi niya, anak, tinatangi kita. Meron akong special purpose na trabaho para sa iyo. Ang buhay mo magiging kakaiba, hindi katulad ito ng buhay ng ibang mga tao. Maraming gustong gagaya sa iyo, pero hanggat hindi ko sila pinipili, kahit anong gaya nila, hindi mangyayari yun. Bakit? Kasi ang initiation hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay inanoy, isa lang ibig sabihin, sinasabi ron, I own you. Pag-aari ka ng langit, pag-aari ka ng Diyos. Yung pong pangalawa, which yung ating pong isang topic is the corporate consecration. Yung pong consecration, sineset apart ka ng Panginoon, sineset apart ka for a special purpose to fulfill on earth. Ibig sabihin, inandatuhan ka ng Diyos ng isang assignment na ikaw lang ang makakagawa at ikaw lang ang sinet apart ng Panginoon dahil sa nakapaloob na mandato. God consecrate you. Hallelujah. Are you here? Yung po pangatlo is that you are being set apart dahil meron kang duty. Meron kang trabaho na gagampanan sa kanyang kaharian. At yung po pang-apat, it signifies yung po blessing. Okay, pag sinabi natin blessing sa mata at tenga ng mundo, material, mayaman, may kotse, hindi. Sino po rito yung i-bless ni Lord paglalakad sa ibabaw ng tubig? Kukuha ng pambayad sa tax. It's that. Di ba? Magsasalita doon sa store, titigil. Mga ganong klaseng, sino yung ganong klaseng blessing? Hindi, minsan masanay tayo doon sa blessing na nasa bulsa eh. Kaya minsan nag-struggle tayo, pinili ka, gusto ni Lord, maging iba ang buhay mo, maging unique ang buhay mo, hindi katulad ng buhay na sa paligid mo, and yet nagpupumilit ka na maging katulad nila. Hallelujah. Kaya tuloy nag-i-struggle ka, pinipilit mong ikumpara. Makinig ko kayo, kung hindi mo man nadidiscover na ikaw ay pinili ng Diyos, hindi pa confirm sa'yo na mayroong tawag ang Diyos sa'yo, mami-miss out mo yung mga blessing na ito. Mami-miss out mo yung mga require sa'yo ng Panginoon na ito dahil wala pang clarity sa buhay mo. Nung maklaro sa buhay ko, ang tawag sa akin, even my own father never stopped me from serving God. And I know my mandate, I know my duty, I know my jurisdiction. Alam ko yung pangungusap ng Panginoon. Ang dami kong mga isinulat na pangako niya. Hindi mo na pwede sabihin sa inyo kasi sa akin ipinangako, hindi sa inyo. Akin yun. That makes my life unique. So, makikita natin, pag sinabi kasing blessing, yan po yung companionship ng presensya ng Diyos sa buhay mo.
Ah. Kaya nga sabi ng Panginoon, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, for there the Lord command the blessing. Bakit yung word na blessing doon sa Psalm 133 ay blessing, hindi po blessings. So what He is commanding is not material blessing, He is commanding His presence to be with you. At yun yung ipinaglaban ni Moises, na sabi niya, hindi ako aandar hanggat ang presensya mo hindi sumasama sa akin. Pinili niya yung presensya ng Diyos kaysa anghel. Ay sabi ni Lord kay Moses, anghel ko na lang ang kasama siya. Hindi! Ayaw niya ng anghel. Gusto ko presence mo, kasama ka namin. Presence of God, the blessing. So yan po yung apat sa Old Testament. Para maintindihan mo sa perspective ng Diyos, bakit inaanoy ang mga tao at mga propeta at hari. No? So meron kang idea so that you could value the anointing. Hindi mo po pwedeng ipagwalang bahala ito. Dahil kung seryoso ka sa iyong lakad sa Panginoon, you will see that these four elements is a treasure. Amen. Ito ay tunay na kayamanan. Amen. Hallelujah. So, pag ini-increase na ang mga blessing na yan, meron pong mga batas para mag-increase ang anointing. Alagaan mo ito. Sabi mo sa iyong katabi, alagaan mo ito. Okay, number 1 law, the law of obedience. Diyan pa lang medyo mahirap na lakaran. Lalo na kapag yung pinasusunod sa iyo, napaka-radical. Yung ipapagawa sa iyo para bang mumurahin ka ng asawa mo, bakit ka nagmultan? Hello? Hello, nandiyan ba kayo? Alam mo yan, pagka sinabi ng asawa mo, honey, sinasabi ni Lord, mag-full time na raw ako. Ha? Baka hindi si Lord nagsabi sa inyo? Instead na sumayo siya, naging kalaban mo yung asawa mo. Kasi hindi maintindihan ng asawa mo yung tawag mo, yung anointing mo, yung assignment mo sa kanyang kaharian. Ang nakikita niya, pag nagpastor ka, maghihirap kami nito. Hello? Peace ka na niya ba kaya? Kung ang paglilingkod sa Panginoon ay kasaganaan, ba't hindi ka mag-full time? Pag sinabi ko full time, hindi yung general na lahat tayo full time. Talaga naman lahat tayo full time. But when I'm talking about yung pagpahid sa iyo na merong special reason. Yes. Merong unique na pagkakatawag. Yes. Na dapat nating alagaan. Hello? So the first law that governs the anointing is obedience. Pansinin ko niya sa Acts chapter 5:32. And we are His witnesses, sabi po nila Pedro. These things, we are witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those. Hindi lang basta-basta binibigay ang Holy Spirit pala. Amen. Meron palang batas bakit na-attract sa'yo ang Holy Spirit to those who obey Him. So ibig sabihin, the moment na nag-focus ka sa pag-obey, hallelujah, the Holy Spirit and the increase of anointing shall be upon you. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, sipagan mo ang pagsunod. Hallelujah. The more you obey, the more God increase. Sabi mo sa iyong katabi, obedience bring increase. Nagdadagdag ito. Hindi ka nawawalan kapag sumusunod ka. Hindi ka nawawalan pag sumusunod ka. It brings increase upon your life. Minsan ang deception ng kaaway, pag sumunod ka, mawawalan ka. Hindi ba?
obey. So makikita po natin, Luke 16:19. Ang sabi dito ng Bible, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Now, faithfulness is connected to what? Hindi pwedeng faithful ka pero hindi ka sumusunod. Hallelujah. Naintindihan po natin. Ang pagkakatiwalaan daw sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Minsan kasi, ang gusto mong ibigay sa iyo yung malaking project, malaking misyon. Hindi, magsimula ka muna doon sa maliit, sa isa. Magsimula ka sa cluster leader, magsimula ka sa, hanggang sa mapunta ka sa barangay, hanggang sa mapunta ka doon sa, hanggang sa palawakin ng Diyos ang teritoryo mo. He is faithful in little, is faithful in much. Alagaan natin. Sabi mo sa iyong katabi, maging mabuti kang steward. Bakit? Kasi, alam niyo bakit? Kasi yung anointing, hindi sa atin yan. Yan ay ipinagkakatiwala lang ng Diyos. Hindi yan sa'yo. Abilidad yan ng Diyos na kumikilos sa'yo. Kaya kailangan kang maging good steward. So para maging good steward tayo, may batas ng merong batas ng pagsunod. Tandaan po ninyo nung nag-disobey ang tao sa Diyos, na-cut off siya sa presensya ng Diyos. Isang pagkakamali ni Adan, damay tayo, nahiwalay lahat tayo sa presensya ni Lord. Pero isang pagsunod ni Kristo, kaya niya tayong ibalik. Hallelujah. The last Adam obeyed, we were connected. The first Adam disobeyed, we were disconnected. So makikita mo yung batas ng pagsunod. Gagalingan pa natin dapat yan. Sabi mo sa iyong katabi, sunod lang ng sunod. Minsan kasi ibang mga tao, Lord, hindi ko naiintindihan eh. Minsan gusto pa natin intindihin yung pinasusunod. Tinuloy ko ganun yung utak. Lord, hindi mo naiintindihan paano ako susunod. Ang sabi niya, sumunod ka, hindi pa niya sinabi, intindihin mo eh. Huh? Minsan nando doon yung struggle ng pagsunod. Bakit? Kasi yung pinagagawa ng Diyos, hindi mo maintindihan. Ito, minsan di mo maintindihan. Kung kailan wala kang pera, 1,000 na lang ang pera mo, saka pa lang sasabihin niya, oh, bigay mo na lahat yan. Di mo maintindihan yun eh. Ano ba ito si Lord? Gugutumin niya ba ako? Ang nasa utak mo, hindi mo maintindihan yung pinagagawa niya kasi yung logical thinking mo na-activate. Pag binigay ko to, wala na akong pera. Pero sa utak ni Lord, pag binigay mo yan, diyan naman ako mag-multiply. Amen. Diba? Kasi pag pinaintindi niya sa'yo, makinig kayo, pag pinaintindi niya sa'yo at that moment, sumunod ka dahil naintindihan mo. Hindi ka sumunod dahil nanampalataya ka. Dahil naintindihan mo, na wala naman yung pananampalataya. Sige, mag-isip ka na malalim. Ano, gusto mo maintindihan lahat pero mawawala pananampalataya mo. O, mananampalataya ka kahit hindi mo naintindihan. Kasi ganito yan. Kapag pinaliwanag sa iyo ng Diyos, anak, bigay mo yung 1,000 na yan. Gagawin ko 10,000. So what happened? Ang focus mo, wala na doon sa pagsunod. Ang focus mo, nandun na sa 10,000. Nasaan ang pananampalataya? Hello? Tayo pananampalataya sa Kanya? Wala. Diba? Sasabihin nila natin, may naintindihan ka. Kaya hindi, sa kingdom of God, hindi pang paliwanag ni Lord lahat sa utak mo yan.
Ang pag-aaral sa kingdom, sa realm ng spirit, hindi yan ipapaliwanag in detail. Minsan matidiscovery mo lang yan para maintindihan mo. Hallelujah. Pangalawang batas, the law of humility. Bakit kaya may batas ng nag-i-increase ng anointing yung pagpapakumbaba? Alam niyo kasi ang tao, ang daling lumugo ng ulo. Ha? Nakarating lang ng Amerika, hindi ka nakilala. Amerika pa lang yun, hindi pa namin. Dahil pa English pa. Who are you? Di ba? Nung kinurot mo, ang kabihira nagbisaya. Di ba? Amerika lang yung narating, nakalimutan niya na yung mga kaibigan niya sa kanyang barangay. Pagbalik niya, iba na ang kulay ng buhok niya. Kasi nung ganun. Pero alam naman niya, taga-ron siya. Hallelujah. Humility. Bakit? The most humble person in the world hanggang cross, Jesus humbled Himself even unto death. Ano klaseng humility ni Lord? Hanggang kamatayan. Siguro ikaw pwede tayo magpakumbaba hanggang sa ilang may limitasyon siguro tayo mga tao na ano di ba? Sa traffic lang, ang hirap magpakumbaba Di ba? Kaya yung kumisang bumabad dyan sa traffic, bakit? Yung pasensya mo, nakakainis Nakakaano Dali mo nakita ka, sumenyas ka na sa kaliwa. Ang layo-layo niya. Bakit sisingitan ka pa talaga ng motor para lang mag-overtake? Pakaliwa ka na. Wow. Manggait lang mo. Pasensya. Ang hirap manayaw dito sa Pilipinas. Hirap. Batas po yan ng kaharian. Ang sabi rito, we are exhorted to humble ourselves in order to receive what? Grace. Ang sabi ng Panginoon, humble yourself into the mighty hand of God and you shall receive what? God give grace to the humble. Hindi sinabing God give grace to the humble. Imagine po niyo, mabubuhay ka ng patay sa ministry mo. Pag lay hands mo pa lang, automatic, may instant healing. Pag pray mo doon sa walang kamay, tumutubo yung kamay. Kung wala kang offering ng humility, napakadaling magmalaki. Napaka-tukso na magmalaki, maging mayabang ka. Dahil sa ganong kapangyarihan. Si Lord niya di ba? Sa bukitongin. Pag gumagawa siya ng himala, ano sabi niya? May pagkasabi. Ang ginawa ng isa, pinagsabi! Hindi mo mapigil yung kanyang personal na karanasan kay Lord. Nag-iingay talaga. Alam mo yung mga may totoong karanasan kay Lord, kahit patahimikin mo, hindi mo mapapatahimik. Kailangan nila mag-ingay. Kailangan nila mag-testimony. Kailangan nila i-share ang kabutihan ng Diyos. Give grace to the humble. Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with what? Why? Because God resists the proud but gives grace. Yung pong grace, sa Greek word po niyan is charis. Ang ibig sabihin ng charis is virtues. Ang ibig sabihin ng virtue is anointing. Kaya kapag binibigyan ka ng grace ni Lord, binibigyan ka ng anointing. Batas po yan. The law of humility. Kanya minsan, ang hirap i-develop ng humility kung walang humiliation. Hindi mo pa pwedeng yung bang magpapakita ka, mag-i-initiate ka ng humility, natutunan mo humility. Hindi. May mga pagkakataon sa buhay natin, mga sitwasyon na in-ordain ng Panginoon na hindi mo makakalculate na you will go into that process of humiliation. Yung parang nang na-humiliate,
At ang tinuturo sa iyo ng Panginoon, hindi kanya humiliate. Hindi kanya ipinahihiya. Ang gusto niya, maintindihan mo paano magpakumbaba. Ang hirap magpakumbaba ng isang mayaman. Inislap nga si Lord ng mayaman, di ba? Nagtanong pa siya, ano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Nung sinasabi niya, nung natouch na yung pera niya, umalis na lang bigla, hindi na nagpaalam kay Lord. Bakit? Mas pinili niya yung magagawa ng kanyang pera na naranasan niya all of his life kaysa doon sa sinasabi ni Lord. Kaya ano sabi ni Lord? Kaya napakahirap pumasok ng isang mayaman sa butas ng karayo o sa kaharian ng Diyos. Bakit? Bulag ng yaman. Ako baba. Batas po yan. Hallelujah. At ang pangatlo, dito ako magtatapos. Okay? Para magkaroon po tayo ng prayer. More time. Ganun pa rin sa humility. There is no promotion without what? Humility. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may what? Exalt you in due time. So may panahon ng promotion. Sabi ko sa inyo tabi, may panahon ng promotion. Hindi ka pa pwedeng i-promote nang hindi ka dumadaan doon sa proseso na ikaw ay mahahambol. Anong saysay ng iyong kapangyarihan kung wala namang covering ng humility na magbabalanse sa iyo? Huh? The anointing of God is connected with the grace of God. Pansinin po ninyo sa Acts 4:33. And with great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus and great grace. Hindi lamang po basta simple grace. Great. Meron pong Greek word sinabing great. Ang ibig sabihin ng great, mega. Yung pong ibig sabihin, mega grace. Kaya sabi niya dun sa centurion, sa babae na humipo ng kanyang laylayan, o kayo yung Syrophoenician na pinaglaban yung kanyang anak, na sinabihan siyang tuta, di ba? Ano sabi ng babae ngayon? Hindi siya sumuko, correct? Ano sabi ni Lord sa kanya? Oh woman, you have a great faith. Mega faith. Pero ito, hindi mega faith ang sinabi sa apostle eh. Mega grace. Matinding anointing na nakadeposit sa kanila. Binigyan sila ng Panginoon. Great power. Ang pundasyon nasa grace. Great grace. Great anointing. Hallelujah. At ito yung pangatlo. Batas ng pakikisama. Alam nyo, sabi ng Bible, kung sino yung kasama mo, mahahawahan ka. Hello? So, bumarkada ka doon sa merong anointing. Wala ka ng anointing. May barkada ka pag walang anointing. Saan mararating mo? Diba? Kumausap ka naman doon sa mga merong pahit para mapahiran ka rin. Ano sa ibang lugar, pag nagpupunta ako, papasok pa lang kami doon sa halimbawa, isindo kami sa airport, sa ganito, ganyan. Pagsundo pa lang sa amin doon, yung dala-dala kong bag, kukunin ka kami, Pastor, ako nang dadala niya, para mabahaginan man lang ako ng anointing. Bagla na yun. Pero seryoso sila. Ano yun? Makikita po ninyo na kasasama nyo doon sa ano yun. Marami kayong matututunan at mapapahirang ka nung anointing na nasa kanila. Yung dominant anointing na nasa sa akin, na binigay sa akin ng Panginoon, is about the priest anointing. The worship dimension. Meron ding apostolic grace na nasa aking balikat, kaya ako po ay pinapadala sa katawan ng Panginoon para mag-equip. So ako, regalo ako ng Diyos, hindi lang sa Worship Ring International, regalo ako sa katawan ng Diyos. Para matulungan sila.
Alam niyo, yung mga apostol, hindi naman yan tinatawag na matanda na sila, na mga 60 na sila, no, tinawag, hindi. Bata pa lang sila, pinoproseso na sila. Alam niyo ba, kung si Jesus 30 years old, nung nagsimula, sa palagay niyo, ilang taon si John? John the Beloved? Ilang taon? Nasa 15, nasa 16, mga teenager lang yun. Ang matanda na lang daw si Peter. O si James. Yan, mga matatanda na, siguro mga nasa 20s na sila. So, dinidisciple ng Panginoon ng kanyang mga disipulo. Dominant ng kanyang dinidisipulo, mga teenager. Pero nag-move sila apostolically nung sila ay 60, 70, doon sila nag-mature. Kasi kailangan maproseso. Mahaba po ang proseso ng mga apostolic ministry at propeta. Mahaba po yan. Kaya pansinin nyo si John. Ang tambayan niya sa disyerto. Ikaw nga, magtatambay ka ba sa disyerto? Maging masaya ka ba ron? Saan nakatambay? Disyerto. Ang ginagawa mo ron? Sino kausap mo ron? Kung titignan mo yung ganong klaseng 30 years, John the Baptist, he was there in the wilderness until nung kanyang commencement at magsimula ng trabaho ng Diyos, na mag-baptize. Nandun siya sa disyerto. Siya yung maghahanda ng dadaanan ng Panginoon. Maghahanda lang, ha? Ganun nakatindi ang proseso sa kanya. Wala siyang ibang kausap sa wilderness kung hindi si Lord for 30 years. Sipin po ninyo yun. So, hindi ganun kadali. So, yung law of association, pagdating sa Acts 14:13, mula nang tinawag sila John, sila Peter, 3 taon niya itong nakasama, and then nung umakyat na si Lord, hanggang doon na lang yung kanilang association sa physical. Correct? Pero, ituloy nila ang kanilang fellowship through prayer and through the Holy Spirit. Correct? Kaya sabi doon sa 4:13 ng Acts, when they saw the courage of Peter, Peter and John, and realized that they were unschooled. Oh, hindi nag-aaral. Hallelujah. Hindi sila aral. Ordinary men. They were what? Astonished. And they took note that these men had been with association. Hindi mo sa'yo kami. Sino ba kasama mo? Marami. Pagkasama mo mga marites, ang hindi mo hindi niya. Hawahan ka niyan. Hallelujah. Pero napapansin ganun ka na rin. Bubulong-bulungan na rin. Hanggang sa ikaw na yung gumagawa ng intriga. Hello? Association. Deuteronomy 34, verse 9, as we close. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom. Why? Because Moses has laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord has commanded Moses. So bakit daw pinakinggan si Joshua? Kasi si Moses ay nakasama niya. Merong time na kasama niya lang sa tabernacle na ikipag-usap si Joshua. Tapos pagtapos na si Moses mag-pray, si Joshua nag-i-stay. May natutunan si Joshua. May nakuha si Joshua. So 3 po yan. So yung susunod po ng mga 7, ay siguro after 3 days, pag natapos na po ito, saka po natin ituloy. Pero I want to tell you, ito palang 3 ito. The law of humility, the law of association, the law of obedience. If we begin to nurture these things in our life, the anointing of God upon you shall begin to increase.
At tandaan po ninyo ang purpose, bakit ka inaanoy. Inaanoy ka dahil personally kang pinik ng Panginoon at pinili. You are owned by God. You are anointed because God wants to bless you. Inanoint ka ng Panginoon so that you could have that divine ability. Inanoint ka ng Panginoon dahil gusto niya na meron kang mandato na dapat na matrabaho sa kanyang kaharian with that anointing. Hallelujah. Praise God. Okay, tapos na po tayo. I give you one more. Para 6 na lang sasabihin ko niyo sa susunod. Yung isa, hindi na ipa-flash yan. Yung isa is the law of hunger and thirst. Alam mo ba na hindi mo pwedeng pekiin ang pagkagutom at pagkauhaw? Kung talagang uhaw ka, hindi ka na magpapaalam sa akin para uminom ng tubig. Pupunta ka agad doon sa dispenser. Hello? Kung talagang gutom ka na, hindi po pwedeng hindi ka pupunta doon sa kusina para magbukas ng mga kaldero. Hindi mo po pwedeng pekein ang pagkagutom at pagkauhaw. Pag uhaw ka talaga. Pag gutom ka talaga. Correct? Amen? Same with God. Same with the Lord. Ang nakikita ng Panginoon, meron bang nagugutom sa akin? Meron bang nauuhaw sa aking presensya? Tandaan po ninyo, mawala na ang lahat sa inyo. Huwag lang ang pagkagutom mo at pagkauhaw mo sa anointing at presensya ng Diyos.